Okay. Hi everyone, Merry Christmas. Before I start, I would like to thank my husband for moral support. He actually organized all this stuff for me, and he opened a blog for me. Thank you so much, babe. There he is. Okay. And of course, salamat sa Panginoon, sa Kanya ang pasalamat at papuri. Bago ako mag-umpisa, bago matapos itong video, paki-like and paki-subscribe na rin. And salamat po. I appreciate it so much and you will be blessed. Okay, so sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Pasko, kaya ipaalala ko sa inyo ang story tungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Sa Gospel ni Matthew, nasusulat na ganito ang pagkapanganak ni Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, natagpuan si Maria na nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na magiging asawa ni Maria. Ngunit ayaw ni Jose na mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip niya ito, napakita sa kanyang panaginip ang anghel ng Panginoon. Ganito ang sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi niya ginalaw hanggang maipanganak ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan nga niya itong Jesus. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea sa kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudeyo? Nakita namin ang kanyang tala sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. So ang Panginoon ay ipinanganak bilang katuparan ng nasusulat sa Biblia. Kaya tayo nagsiselebrate ng Christmas dahil isinilang ang ating hari at tagapagligtas. Ang kapanganakan ng Panginoon ay itinakda ng Diyos. Ito ay matagal nang hinulaan sa Old Testament sa pamamagitan ng propeta. Sa Galatians chapter 4, nasusulat na, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Ang Panginoon Hesus, ang haring ipinangako mula sa angkan ni David na maghahari magpakailanman. Sa Isaiah chapter 9, nasusulat na ipanganganak ang isang lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan, ang pinagkaloob sa trono ni David, at upang matatag ito at papanatilihin sa katuwiran at katarungan ngayon at magpakailanman. Ito'y isasagawa ng makapangyarihang Diyos.